dear beloved, Boss Mike Cervera. Last question, Amor. Kanina ma'am, Si Sarah, tignan nyo naman magsalita. Tuloy, balikan natin ha. Babalikan ko lang, huwag kayo mainis mga DDS. Babalikan ko lang para naman may kumpara. Hindi ko intention na manira. Ikukumpara ko lang siya kay kay Miriam Santiago, Apo Lakay, wag na kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung speech lang ang pag-uusapan, wala nang pinakpanama yan. Ito, wala. Sige, tuloy. sabi niyo po, between 6 to 12, nakagawa sila ng utos. Kung questionin niyo po ba yun? Ay, naku. Sa tingin mo ba, pag kinasyon namin yun, may Ayan na, gumagana na ang kabuangan. Sige na, tuloy mo, Sarah. Yung kabuangan, pakita mo na. apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Masinungaling yung mga putang inang yan eh. Sarah! Kasi ikaw, sinungaling daw. Yung mga nasa Quadcom, Sarah, ikaw nga sinungaling. Sabi mo may sakit si yung babae. Sino ba yun? Yung kanyang yung kanyang assistant secretary? Sino yun? Yung kanyang sino yun? Yung na-ospital? Sabi may sakit daw. Sige tuloy. Pero nung lumabas yung resulta, mga kababayan, wala namang palang sakit yun. Si Sulaika, di ba? Wala palang sakit yung si Sulaika. Pero pinipilit niya, mga kababayan, kailangan na daw tulungan. Oo. Tuloy. Kanyo, itsura pa lang mga kababayan eh. Talagang alam mo nga, pera kagad nasa isip niya eh. Tuloy. Pamilya na sinungaling yan. Yung lahat ng nasa Quadcom, yung lahat nasa good governance, pamilya ng sinungaling yan. So kayo lang ang hindi, ganon. So ang pamilyang Duterte, mga kababayan, hindi sila sinungaling. Mandurugas lang, ganon. Kaya lang ang ang sinungaling daw kapatid ng magnanakaw, Sarah. Di ba? Sige tuloy. Hindi, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa OVP. Kita nyo, papatayin daw yung kasama nyo sa OBP. Iniimbestigahan lang, Sarah. Ikaw naman. Tinatanong lang eh. Tapos nung hindi na makasagot, ayun, nagpatay-patayan. Nanghina, bumagsak, nahilo. Tapos anong ginawa mo? To the rescue. Nagpadala ng ambulansya. Tinakbo sa ospital. Tapos ano nangyari? Nag-iyak-iyak kayo. Kailangan may camera at makita ng tao, maawa sa inyo. Abay, maluloko nyo pa ba tao? Hindi na, Sarah. Yung style ninyo, paawa, wala na. Nagpatay-patayan nga. Di ba? Tapos para ang estilo nila, mga kababayan, gawin nilang makatotohanan yung kalokohan nila. Maraming ganyan. Parang kayo yan. Di ba? Nung lumiban tayo sa trabaho. Aminin nyo to, Kasi, ihahambing ko kayo. Di ba? Kapag lumilibang kayo sa trabaho, sasabihin ninyo, naku, may emergency ako. Oo. Ano nangyari sa akin? Nahilo po ako. Hindi ko po alam kung ano. Kahit hindi naman totoo. Yun ang excuse ninyo. Saan? Sa boss ninyo. Tapos, nung nakita yung itsura nyo, parang hindi naman, parang katatapos nyo lang eh. Nakita, alam nyo yung mga boss, magagaling yan. Magagaling sumirig ba? Diba? Magagaling umasinta kung nagsasabi kayo ng totoo. Hindi! Kaya nung nakita kayo, ay hindi nagsasabi ng totoo ito. Siyempre, pipilit ni boss. Hindi totoo yan. Ngayon, yung kinatwiran ninyo, gagawin nyo ng makatotohanan. Anong gagawin ninyo? Sasabihin ninyo, walang yan naman tumbos ko. Paano kapag naging totoo yun? Wala kang puso! Parang ganun si Sarah. Pero alam nyo naman sa sarili nyo, hindi totoo. Tapos, sisisihin nyo yung boss ninyo. Maraming nakarelate dito. Diba? Sabihin nyo, muntik na nga akong bumagsak, muntik na akong mabago. Hindi pa naawa yung boss ko. Putik na yan, mga kababayan, pero totoo, gawa-gawa nyo lang yun eh. Ginawa nyo na lang makatotohanan.
Hindi ganon mga kababayan pangatwiran. Yung pangatwiran na ganon, maraming naloloko yan. Tignan nyo si Sarah. Maraming nabaliw siya kapaniwala sa kanya. Tuloy. Putang ina, hindi na kami mag-cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Kita nyo, ikukulong agad? Kasi mga kababayan, naiipit na sila ng panahon na yan. Balikan lang natin, ha? Naiipit na yung opisina ni Sarah. Kaya todo na yung kanyang pagiging desperada. Yung pangangatwiran niya, hindi na nga natin alam kung saan niya kinuha. Kaya ganyan. Itsura, tingnan yung mata. Parang kakain na. Kakain ng Boss Mike, ng hotdog na mataba. Oo, yung jumbo ba? Yung jumbo, tender juicy. Yun, mga kababayan. galing po magsalita ng masama nito. Dapat dito sinusungal nga lang talaga to ng malaking hotdog, jumbo ba? Jumbo hotdog. Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Nako, Sabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. o kita nyo, bordering of homicide daw, dapat kasuhan na daw kasi nga yung kanyang tauhan, si Zulaika, abay nahihimatay na saan sa hearing nila. Kahit na wala naman pala sakit yung ale na sabi nila jowa niya, sabi ni Tulpo. Ha? Yung pala yun. O drama lang kasi mako-corner na. Ang ginawa ni Sarah, mga kababayan, siguro tinext niya, Tay, magpatay-patayan ka na. Kasi malapit ka lang ma-corner, nanonood kami sa inyo, ha? Kaya magpatay-patayan ka na, dali! Sabihin mo, ikay nangihina! Sabihin mo, mawawak. Kunyari, mawalan ka lang malay. Ganun ho yung nangyari nung. Tuloy. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba inaantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Kita nyo, yan yun. Antayin ba nating mamatay itong tinatanong sa Quadcom bago tayo pumunta ng ospital? Yung po yung drama nila na yan. Na mga kababayan, sinakyan ng mga DDS, nagpunta pa sila ng ospital. Akala naman nila makakatawag na sila ng people power dahil sa sa estilo nila. Yung naisip nilang paraan para magalit ang tao. Sarah, mananawagan kayo noon ng people power dahil kay Zulaika. Nang tinapa naman. Si Tigong nga nanawagan, walang people power. Diba? Walang people power na nangyari. Full power. Sabi nila, malapit na. Kukub-kubin na Malacanang. Darating na ang lahat ng mga tao sa lansangan. Ipapakita na namin ang 32 million naming mga alagad dyan. At didiretso kami sa Malacanang. At pabababain namin si BBM. Sabi pa nga nila, di ba si Bang? Di ba? Yun yung tawag nila eh. Ano nangyari, Sarah? Talking na. Kawang nangyari. Kasi pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupunta, punerarya. Yan yung mga banat niya nun eh, no? Habang hypertension, patay agad. Hindi nga hypertension. Walang hypertension doon. Alam mo kung nahilo lang. Nahilo lang ng very light. Tapos ano nangyari, mga kababayan? Ayun na, ginawa na nilang makatotohanan. Turlon. Ang kinahanglan nato din Hindi ko na naintindihan yung sinasabi niya. Ngayon, ikumpara nyo kay Miriam, kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Apo Lakay. Ano nakikita ninyo? Pang-presidente ba yan? Yung po yung gusto kong ipakita sa inyo. Tanong ko sa inyo, nakita nyo na kung paano magsalita, paano magpaliwanag, mga kababayan? May kukumpara nyo ba yan kay Miriam Santiago? Kay Apo Lakay? Kay Pangulong Bongbong Marcos? Abay mga kababayan, para naman kayo nagbigti niyan. Alam niyo yung meron kayong jowa na singganda ni Jen Angeles? Tapos papatol kayo
Saan, mga kababayan? Sa taong grasa. Ganon, mga kababayan. Ha? Ganon ang pagkukumpara. Kapag ka inayawan nyo si Pangulong Bongbong Marcos at ipapalit nyo yan, parang meron kayong Jen Angeles, tapos pinagpalit nyo sa taong grasa. Naloko na. Nagalit na naman ang TDS dito. May magsusumbong na naman. Sabi ng mga DDS nating mga pink palakaron. Grabe ka, boss. Masyado mong inaapi si Sara. Hindi ko naman inapi. Nagkukumpara lang ako eh. Di ba? Yan yan. Naloko na. Sorry. Ay! Hindi ko. Sorry. Talay. Anong tanong? Message na lang. Okay. Magtanong pa kayo! Puti, ayusin nyo raw yung pagtatanong ninyo. Yung pagtatanong nyo kasi, malabo. Hindi nakakakuha ng atensyon ng tao. Alam mo, Sarah, sino ba kasi yung mahawak sa mga vlogger mo? Dapat kasi alam mo, ako ginawa mo. Pag ako ginawa mo, nako, epektibo. Iisip ko na malupit na matindi, tapos ipapakain natin sa kanila. At alam mo ba, kapag iniisip ko to, sigurado kakawaan ka. At kapag kinawaan ka, sigurado, Sarah. Dapat ngayon, presidente ka na. Kasi mga pinagkukuha mo, mahina eh. Alam nyo, tandaan nyo mga kababayan eto sa pagpapaliwanag at pagbibigay ng mensahe, hindi mahalaga kung anong lingwahe. Ang kailangan mga kababayan, kung anong laman ng mensahe na gusto nyo iparating sa taong bayan. Yun ang pinakamahalaga dyan. Yung mga pinagkukuha niya pa English ng malalalim, wala namang laman. Diba? Kaya mga kababayan, hindi basihan kung anong lingwahe ang gagamitin natin. Saan? Sa pagpapaliwanag sa mga tao. At para alam nyo mga kababayan, mas maliwanagan ang lahat. Para maintindihan lahat ng mga Pilipino. Mga kababayan, magtagalog kayo. Yun ang pinakamalupit at pinakamatindi na mensahe. Pagtagalog. Dire-diretso. Si Pangulo kapag ka nagmensahe, kaharap yung mga mga taga-ibang bansa, kaya kailangan English na dire-diretso. Kahit walang binabasa, alam na alam yung sasabihin nito. Tama, mali, mga kababayan. Kayo, mga vlogger kayo, huwag niyong pilitin. Nagiging trying hard kayo. Tandaan niyo, sinabi ni Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay daig pa ang mabahong isda at malansa. Tama ba yung hindi, Boss Mike? Mali. Ulitin mo. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay daig pa ang isang malansa at mabahong isda. Sabi nga ni Jose Rizal, naknampalay. Naulit ko na. Di ba? Kaya mga kababayan, sasabihin ko to sa inyo. Hindi mahalaga kung anong lingwahe ang gagamitin natin dito. Ang mahalaga kung ano laman ng lingwa, ano ang laman ng mensahe. Yun, di ba? Yun. Ganun yun. English ko. Sisimpang ulo kayo. Di ba? Tuloy. Anong? Message na lang po, ma'am. Kung meron kayong message sa taong bayan. Wala na message. Bad trip na si Sarah. Ayan na, tingnan ninyo si Sarah. Ay, nako. Our beloved Boss Mike Cervera.